Narito ang isang madamdaming intro para sa simula ng ating kwento, na dinisenyo upang hilaing pabalik ang damdamin ng mga tagapakinig at ihanda sila sa isang kwentong hindi nila malilimutan. Sa ilalim ng tirik na sikat ng araw sa bayan ng San Juan, kung saan ang ingay ng tawanan at ang tilamsik ng tubig ay dapat sanang nagdadala ng saya, isang babae ang nakatayo sa gitna ng kalsada. Basang-basa, nanginginig, at unti-unting nadudurog ang pagkatao. Mena, kung mahal mo ako, ililigtas mo si Lorena. Ibigay mo ang bahagi ng atay mo sa kanya. Ang boses ni Damian ay hindi mataas. Hindi rin ito galit. Ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay parang bilyong piraso ng yelo na bumaon sa puso ni Filomena. Sa harap ng buong barangay, sa gitna ng masayang piyesta, ang lalaking ipinaglaban niya sa loob ng 6 na taon ay dahan-dahang itinataya ang kanyang buhay para sa ibang babae. Hindi nakapagsalita si Mina. Nararamdaman niya ang malamig na tubig na dumadaloy mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang mga mata. Na tila ba ang langit na mismo ang umiiyak para sa kanya? Ang kanyang lalamunan ay parang nilalamon ng tuyong buhangin, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng isang pangakong matagal nang napako. Bakit? Iyan ang tanong na gustong isigaw ni Mena, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay ang mabilis at kapos na paghinga. Tumingin siya sa kanyang biyenan, kay Doña Corazon, na nakatitig sa kanya ng may malamig na paghatol, habang ang mga cellphones ng mga kapitbahay ay nakatutok na sa kanya, naghihintay ng kanyang pagkakamali, naghihintay na tawagin siyang isang masamang asawa. Ito ang kwento ni Filomena Villacorta. Isang babaeng natutong lumaban sa gitna ng baha ng kahihiyan. Isang asawang nahanap ang kanyang dangal sa gitna ng mga guho ng isang masakit na pag-ibig. Mena, ibigay mo ang bahagi ng atay mo kay Lorena. Kung asawa kitang talaga, hindi mo siya hahayaang mamatay. Ang mga salitang binitawan ni Damian ay tila isang hatol ng kamatayan maibinulong sa gitna ng ingay ng piyesta ng San Juan. Parang huminto ang pintig ng puso ni Filomena sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa matinding lamig, hindi dahil sa basang damit na suot niya mula sa tradisyonal na basaan sa kalsada, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking pinag-alayan niya ng 6 na taon ng kanyang buhay ay itinuturing na lamang siyang isang piraso ng laman na maaaring ipamigay sa iba. Naramdaman ni Mena ang tuyong lalamunan na tila binabara ng mga bubog na pumipigil sa anumang salitang nais niyang isigaw. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking matikas, ang tagapagmana ng pamilya Arceo, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pagmamakaawa at pag-uutos. Sa kanyang likuran, ang bawat patak ng tubig na tumatama sa semento ay lumilika ng isang malungkot na ritmo sa gitna ng nagbubunying barangay. Ngunit para kay Mena, ang paligid ay naging isang malawak at benjing kawalan. Mena, hiha, huwag kang maging matigas ang loob. Ang pamilya natin ay kilala sa pagiging mapagkawang-gawa. Ang boses ni Doña Corazon ay bumasag sa kanyang gunita. Ang matandang babae ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mamahaling terno ay bahagyang nabasa, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling mapang-api. Hinawakan ni Corazon ang kamay ni Mena, isang haplos na hindi nagbibigay ng init, kundi ng isang babala. Magpagmamano ka sa akin. At ipakita mo sa lahat na ikaw ay isang Arceo na marunong magsakripisyo. Isipin mo ang dangan ng asawa mo. Huwag mong hihintayin na ang buong bayan ang dumuwal sa iyo dahil sa iyong pagkamakasarili. Dahan-dahang itinulak ni Damian si Mena patungo sa kanyang ina. Sa harap ng kanilang mga kamag-anak, sa harap ng mga kapitbahay na tila nakakalimutan na ang kanilang mga tawa, napilitan si Mena na yumuko. Ang kanyang no ay dumampi sa malamig at tuyong kamay ng kanyang biyenan, isang kilos ng paggalang na sa pagkakataong ito ay naging simbolo ng kanyang pagkaalipin. Tingnan niyo, napakabait talagang asawa ni Mena. Ang boses ni Aling Paz ay umalingaw-ngaw, habang itinaas nito ang kanyang cellphone.
Ang lente ng kamera ay nakatutok sa bawat kilos ni Mena, na tila ba ang kanyang hapes ay isang palabas na dapat panuurin ng buong mundo. Naka-live tayo mga kapitbahay! Panuurin natin kung paano ililigtas ng isang arseo ang buhay ng isang nangangailangan. Nararamdaman ni Mena ang mabilis na pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding pot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang kalooban. Bilang isang corporate lawyer, sanay siyang humarap sa malalaking laban sa korte. Ngunit sa harap ng kanyang sariling pamilya, ang bawat batas na alam niya ay tila walang silbi. Ang bawat komento sa livestream na nababasa niya sa kanyang isipan. Ang mga salitang, "Suwerte niya sa pamilyang yan" o "Dapat lang siyang tumulong" ay parang mga latay na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Tumingin si Mena kay Damian, umaasang makakakita ng kahit katiting na pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin ng kanyang asawa, na tila ba ang kanyang sakripisyo ay isang obligasyong matagal na niyang dapat bayaran. Ang lahat ng 6 na taon ng pag-aalaga sa kumpanya, ang pagtatakip sa mga maling desisyon ni Damian, at ang pagtitiis sa mga matatalim na salita ni Doña Corazon, ay tila nawala ng halaga sa loob lamang ng isang sandali. "Ano, Mena? Payag ka na ba?" ang tanong ni Damian. Ang kanyang boses ay may halong inis na hindi na niya naitago. Isipin mo si Lorena. Wala na siyang ibang matatakbuhan, kundi tayo. Ang pangalang Lorena ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa pandinig ni Mena. Alam niya ang katotohanan. Alam niya ang bawat sentimong nawawala sa kumpanya na napupunta sa mga lihim na account ng babaeng iyon. Ngunit ang mas masakit ay ang malamang sa gitna ng piyesta ng San Juan, kung saan ang lahat ay binibinyagan ng bagong pag-asa, siya ay dahan-dahang inilibing ng buhay ng mga taong itinuring niyang mundo. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Mena. Ang kanyang basang damit ay lalong bumigat. Tila ba ang bawat hibla nito ay gawa sa bakal na humihila sa kanya pababa. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong naghihintay ng kanyang sagot, sa biyenang nakangiti ng may pananakot, at sa asawang hinding-hindi siya pinahalagahan. Pag-iisipan ko, Damian, ang tanging lumabas sa kanyang mga labi. Isang bulong na tila kinuha ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, hinawakan ni Damian ang kanyang braso ng mahigpit. Isang haplos na hindi nagpapakita ng pagmamahal, kundi ng pag-aari. Huwag mong pag-isipan ng matagal, Mina. Dahil bukas, ang mga doktor ay naghihintay na. At kung hindi ka lilitaw doon, huwag ka nang aasang may babalikan ka pang tahanan. Ang banta ni Damian ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng tunog ng masayang musika ng piyesta na tila ba kumukutya sa kanyang kalagayan. Naiwang mag-isa si Mena sa gitna ng kalsada, habang ang livestream ni Aling Paz ay patuloy na kumukuha ng bawat butil ng kanyang pagdurusa, at ang tanong na nakaukit sa kanyang puso ay isa na lamang. Hanggang kailan mo kayang maging isang asawa bago mo tuluyang mawala ang iyong sarili? Walang puwang ang isang makasariling babae sa tahanang ito, Mena. Ang boses ni Doña Corazon ay tila isang malamig na hampas ng hangin na mas lalong nagpangatog sa kalamnan ni Filomena. Nakatayo sila ngayon sa malawak na salas ng mansyon ng mga arseo, kung saan ang bawat sulok ay pinalalamutian ng mga antigong kagamitan na tila ba tahimik na sumasaksi sa kanyang paghihirap. Ang amoy ng insenso mula sa altar sa sulok ay humahalo sa amoy ng basang damit ni Mena, na lumilikha ng isang mabigat na atmosfera na tila ba sumasakal sa kanyang hininga. Dahan-dahang hinaplos ni Mena ang kanyang mga braso. Pilit na pinapakalma ang panghinginig na hindi dulot ng lamig, kundi ng matinding pagtataksil. Tumingin siya sa kanyang biyenan, na ngayon ay maingat na inililigpit ang kanyang mamahaling rosaryo. "Mama, hindi sa pagiging makasarili yon," ang mahinahon, ngunit may pait na sagot ni Mena. "Bilang abogado, alam kong hindi basta-basta ang ganitong operasyon. At higit sa lahat, bakit ako? Bakit ang asawa mo, Damian,
ang kailangang magmakaawa para sa ibang babae. Lumingon si Damian mula sa malaking bintana. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng tamis at pangako, ay ngayon ay parang isang pader na hindi matibag. Lumapit siya kay Mena, at sa isang iglap, naramdaman ni Mena ang pagbabago ng aura ng kanyang asawa. Mula sa pagiging mapagsumamo sa kalsada, tungo sa pagiging isang manunupil sa loob ng kanilang tahanan. Mina, let's be realistic here. Ang sabi ni Damian sa wikang Taglish na madalas niyang gamitin kapag sinusubukan niyang magmukhang lohikal. Lorena is part of the family history. My parents treated her like a daughter before, at ngayon, she's dying. Is it too much to ask for a small sacrifice? I mean, you're my wife. Di ba dapat, kung ano ang mahalaga sa akin, mahalaga rin sa'yo? Ang bawat salita ni Damian ay parang isang lason na dahan-dahang pumapasok sa puso ni Mina. Naalala niya ang lahat ng gabi na nagpuyat siya para ayusin ang mga legal na gusot ng Arceo Holdings. Naalala niya kung paanong isinuko niya ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling law firm para lamang maging in-house counsel ng pamilyang ito. Isang titulong sa katotohanan ay nangangahulugang tagalinis ng kanilang mga dumi. Small sacrifice, Damian? Ang ulit ni Mena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang pagpabukas ng aking katawan para sa babaeng kailanman ay hindi naging bahagi ng pamilyang ito, kundi bilang multo sa ating relasyon? Yan ba ang tingin mo sa akin? Isang insurance policy? Isang spare parts provider? Huwag mong itaas ang boses mo sa harap ko! Ang biglang sigaw ni Doña Corazon. Ang kanyang palad ay malakas na tumama sa lamesang ngara na lumika ng isang tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Mena, kinuha ka namin noong wala kang kahit na ano. Pinag-aral ka, binihisan, at binigyan ng pangalang Arceo. Utang mo sa amin ang bawat hibla ng tagumpay mo. Ngayon na kailangan namin ang tulong mo, magmamatigas ka? Ito ang utang na loob engine na laging ginagamit ni Corazon. Isang kadena na tila ba, walang katapusan ng haba. Alam ni Mena ang taktika ng kanyang biyenan, ang sining ng gaslighting na tila ba siya pa ang lumalabas na masama sa sarili niyang kwento? Dahan-dahang lumakad si Mena patungo sa hagdan, ngunit bago pa siya makahakbang pataas, narinig niya ang malamig na tawa ni Damian. By the way, Mina, ang sabi nito, habang kinukuha ang isang folder mula sa kanyang table. I checked the corporate documents today. May mga signatures doon na kailangan ng verification mo. Pero huwag kang mag-alala. I handled it. After all, what's mine is yours, right? Nanigas si Mena sa kanyang kinatatayuan. Bilang abogado, alam niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Isang mabilis na kaba ang dumaloy sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanyang silid at agad na binuksan ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumipad sa keyboard, hinahanap ang mga digital logs ng kumpanya. Doon, sa gitna ng malamig na liwanag ng screen, nakita niya ang unang bitak. May mga transfer of shares na naganap nitong nakaraang buwan. Mga transaksyong hindi niya alam. Ngunit may kalakip na kanyang digital signature. Ang pondo ay dahan-dahang dinaloy patungo sa isang trust fund na nakapangalan kay Lorena Salcedo. Ang kanyang lalamunan ay tila mas lalong sumikip. Hindi lang pala ang kanyang katawan ang gustong kunin ng mga Arceo. Matagal na nilang ninanakaw ang kanyang pangalan at ang kanyang propesyonal na danggal. Sa bawat click ng mouse, mas lalong bumubuka ang sugat ng kataksilan. Isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Pumasok si Caridad, ang kanyang iman na munte na may dalang baso ng mainit na gatas. Ang mukha ni Caridad ay puno ng pag-aalala, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata. Isang maelap na tingin na hindi madalas makita ni Mena. Ate Mena, uminom muna kayo nito para makatulog kayo ng mahimbing, ang bulong ni Caridad. Tiningnan ni Mena ang kanyang iman. Si Caridad ang tanging pamilya na itinuring niya sa loob ng mansyong ito. Sila ay parehong mokoy, parehong nangarap ng mas magandang buhay.
Hinawakan ni Mena ang kamay ni Caridad. Naghahanap ng kaunting init sa gitna ng nagyelong katotohanan. Salamat, Caridad. Buti na lang narito ka. Hindi ko na alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan ko rito. Ang tapat na sabi ni Mena. Hindi sumagot si Caridad. Sa halip, dahan-dahan niyang iniiwas ang kanyang paningin at inayos ang mga gamit sa gilid ng kama. Sa sandaling iyon, hindi napansin ni Mena ang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ng apron ni Caridad. Isang tseke na may pirma ni Doña Corazon. Nang makalabas na si Caridad, tumayo si Mena para isara ang pinto. Ngunit sa pagdaan niya sa pasilyo, narinig niya ang mahinang boses mula sa silid ni Damian. Hindi ito boses ng isang nag-aalalang asawa. Ito ay boses ng isang mangangaso na nakahuli na ng kanyang biktima. Don't worry, Lorena. Everything is under control. She has no idea that the documents are already notarized. At kung hindi siya papayag sa surgery, we have enough evidence to frame her for corporate embezzlement. Gagapang siya sa atin, babe. Gagapang siya. Napahawak si Mena sa pader para hindi matumba. Ang bawat salitang narinig niya ay parang isang kutsilyo na dahan-dahang ibinaon sa kanyang likuran. Ang kanyang sariling asawa, ang lalaking nangakong magpoprotekta sa kanya, ay ang mismong arhitekto ng kanyang pagbagsak. Ang katahimikan ng mansyon ay biglang napuno ng isang nakabibining sigaw sa loob ng isipan ni Mena. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila tunog ng mga martilyo na nagpapako sa kanyang kapalaran. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, isang apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Hindi siya basta-basta susuko. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay niya ito. Hindi bilang isang asawang api, kundi bilang isang abogadang walang ititira sa kanilang mga kasinungalingan. Ang bawat ngiti ay may kalakip na patalim, at ang bawat haplos ay may lason ng pagtataksil. Ito ang tanging nasa isip ni Filomena habang nakaupo sa hapagkainan kinabukasan. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga mamahaling plato at pilak na kubyertos ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Sa harap niya, si Damian ay kampanteng humihigop ng kanyang kape, habang si Doña Corazon ay masayang nagbabasa ng dyaryo na tila ba walang nangyaring panunupil kagabi. Ang amoy ng sinangag at tuyo na niluto ni Caridad ay pumupuno sa silid. Isang amoy na dati ay nagbibigay kay Mena ng pakiramdam ng tahanan. Ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang sa kanya ng isang malaking kulungan. Mina, you look pale. Did you get enough sleep? Ang tanong ni Damian. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Tumingin si Mena sa kanyang asawa. Sa likod ng mga matang yon, nakikita na niya ang halimaw na nakilala niya kagabi. I'm fine, Damian. Marami lang akong iniisip tungkol sa operasyon. You know, legalities and preparation. Nagkatinginan ang mag-ina. Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa labi ni Doña Corazon. Mabuti naman at natahuhan ka na, Hiha. It's for the best. Isipin mo na lang ang image ng pamilya natin. We need to maintain our integrity. Integridad. Ang salitang yon ay parang isang malakas na sampal para kay Mena. Habang nagpapatuloy ang kanilang almusal, naramdaman ni Mena ang paglapit ni Caridad sa kanyang gilid upang dagdagan ang kanyang tubig. Muling nahagip ng paningin ni Mena ang nanginginig na mga kamay ng kanyang eman. Caridad, okay ka lang ba? Ang mahinang tanong ni Mena. Oo po, Ate Mena. Medyo puyat lang po sa paglilinis. Ang mabilis na sagot ni Caridad bago ito nagmadaling bumalik sa kusina nang makaalis na ang mag-ina para sa isang business meeting. Mabilis na kumilos si Mena. Alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Bilang isang abogada, alam niyang ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang emosyon, kundi ang mga dokumentong may selyo at lagda. Dahan-dahan siyang pumasok sa library ni Damian. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay hindi gumagawa ng ingay. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay parang tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang bawat anino sa dingding
ay tila isang mata na nagmamasid sa kanya. Binuksan niya ang cabinet kung saan itinatago ni Damian ang mga personal nitong file. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na naghanap sa gitna ng mga folder. Doon, sa ilalim ng mga lumang kontrata, nakita niya ang isang itim na folder na walang label. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga bank statements mula sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ang bawat transaksyon ay may kalakip na halaga na sapat na upang bumuhay ng isang buong barangay. Ngunit ang mas nakakapanghilo ay ang nakita niyang authorization letter na may kanyang pirma. Ang bawat kurba ng kanyang lagda ay ginaya ng buong ingat, isang sining ng panlilinlang na tanging ang isang taong matagal na siyang pinagmamasdan ang makakagawa. Habang binabasa niya ang mga dokumento, isang kakaibang notification ang lumabas sa kanyang personal na email sa telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang sender. Hindi lahat ng nakikita mo sa hospital records ay totoo. Look for the original biopsy result. B. Sino si B? At bakit niya ito tinutulungan? Hindi pa man siya nakakabawi sa gulat, narinig ni Mena ang tunog ng makina ng sasakyan na pumasok sa gate. Bumalik na sila Damian. Nagmamadaling ibinalik ni Mina ang mga dokumento sa folder. Ngunit sa kanyang pagmamadali, isang piraso ng papel ang nahulog sa ilalim ng mesa. Sa kanyang pagyuko upang kunin ito, narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng library. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas, at ang anino ni Damian ay humaba sa sahig ng silid. Mina, what are you doing in here? Ang tanong ni Damian, ang kanyang boses ay puno ng hinala. Nanatiling nakayuko si Mena sa ilalim ng mesa. Ang kanyang hininga ay pigil na pigil. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang papel na nahulog. Isang kopya ng medical laboratory result na may pangalan ni Lorena Salcedo. Ngunit ang petsa ay lumana. I was looking for my favorite pen, Damian. I thought I left it here yesterday. Ang sabi ni Mena habang dahan-dahang tumatayo, pilit na itinatago ang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Lumapit si Damian. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila binabasa ang bawat hibla ng mukha ni Mena. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang tali na unti-unting pumuputok. Really? Sa ilalim ng mesa? Ang malamig na tanong ni Damian. Kumuha siya ng isang hakbang palapit, sapat na upang maamoy ni Mena ang kanyang pabango. Isang amoy na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapangilabot na. Yes, it's an old pen from my father. It's very important to me. Ang sagot ni Mena. Sinalubong ang tingin ni Damian nang may buong tapang na kaya niyang ipunin. Tumingin si Damian sa mesa. Pagkatapos ay muling bumaling kay Mena. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Well, I hope you found it, because starting tomorrow, you won't have time to look for pens. The hospital is ready for your admission. Nang makalabas si Damian, napasandal si Mena sa pader. Binuksan niya ang papel na hawak niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang resultang nakasulat. Lorena Salcedo, blood type O negative. Isang mabilis na realization ang tumama kay Mena. Siya ay blood type A positive. Sa medisina, imposible ang organ donation sa pagitan ng dalawang magkaibang blood type na ito nang walang seryosong komplikasyon o espesyal na proseso na hindi naman binanggit sa kanya. Ang lahat ng ito ay isang malaking palabas. Hindi nila kailangan ang kanyang atay. May mas malalim silang dahilan kung bakit gusto nila siyang mapunta sa ilalim ng kutsilyo sa operating room. Sino ang B na nagpadala ng mensahe? At ano ang tunay na balak ng mga ICEO kapag siya ay wala ng malay sa loob ng ospital? Ang panganib ay hindi na lamang nasa kanyang ari-arian. Ang kanyang mismong buhay ay nakataya na sa isang madilim na sugal na hindi niya alam kung paano panalunan. Hindi ko akalain na ang kamay na nag-alaga sa akin
ay siya ring kamay na maglulubog sa akin sa hukay. Ang bulong na ito ni Filomena ay tila isang malansang haplos sa malamig na hangin ng gabi. Nakatayo siya sa veranda, pinagmamasdan ang madilim na harden ng mansyon, kung saan ang mga anino ng mga puno ay tila mga higanteng nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Hawak niya ang isang maliit na pulang panyo, ang panyong ibinigay sa kanya ni Caridad noong unang taon nilang magkasama, isang simbolo ng kanilang sumpaan, na kahit anong mangyari, sila ang magiging magkakampi sa mundong ito na malupit sa mga ulila. Narinig niya ang marahang yabag ni Caridad sa likuran niya. Hindi na kailangan pang lumingon ni Mena. Kabisado niya ang amoy ng lavender at sabon na laging dala ng kanyang kapatid-kapatiran. Ate Mena, handa na po ang mga gamit ninyo para sa ospital bukas. Ang boses ni Caridad ay mahina, halos hindi marinig, at puno ng isang uri ng pait na hindi maipaliwanag. Humarap si Mena. Ang kanyang mga mata ay nananuri. Caridad, matagal na tayong magkasama. Ikaw ang tanging pamilya na itinuring ko simula noong mawala ang mga magulang ko. Sabihin mo sa akin, may itinatago ka ba? Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang tali na unti-unting napuputol. Iniwas ni Caridad ang kanyang paningin, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang apron. Ang panginginig ng kanyang mga balikat ay hindi na maitago ng madilim na paligid. Ate, sorry. Sorry po. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Caridad bago ito tuluyang napahagulgol. Ngunit hindi ito ang iyak ng isang nag-aalalang kapatid. Ito ang iyak ng isang taong nagkasala ng hindi mapapatawad. Bago pa makapantenong si Mena, bumukas ang pinto ng veranda at pumasok si Doña Corazon. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanuring tagumpay. Hawak ng matanda ang isang maliit na piraso ng papel. Ang password ng digital safe ni Mena kung saan nakatago ang lahat ng ebidensya laban kay Damian. Huwag mo nang sisihin ang bata, Mena. Ginawa lang niya ang dapat para sa kanyang sariling kapakanan. Ang malamig na tinig ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa gabi. Alam mo ba, ang iyong mahal na Caridad ay may lihim na anak? Isang sanggol na itinago niya sa probinsya. Isang kahihiyang sapat na upang itapon siya sa kalsada. Pinili lang niya kung sino ang mas makapangyarihan sa ating dalawa. Parang gumuho ang buong mundo ni Mena sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya kay Caridad, naghahanap ng pagtanggi. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagtungo ng ulo ng kanyang eman habang iniabot nito ang susi ng silid ni Mena kay Doña Corazon. Ibinenta mo ako, Caridad? Dahil lang sa takot mo kay Doña Corazon? Ang tanong ni Mena. Ang boses ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na hapdi. Lahat ng ginawa ko para sa'yo, lahat ng tiwalang ibinigay ko, ganun lang ba kadaling itapon ng lahat? Ate, kailangan ko po ang anak ko. Binantaan nila ako na kukunin nila ang bata. Wala po akong magagawa. Ang desperadong sagot ni Caridad. Ang bawat salita ay parang isang kutsilong ibinabaon sa puso ni Mena. Tumingin si Doña Corazon kay Mena. Isang ngiting kasing talim ng labaha ang sumilay sa kanyang mga labi. Nayang wala na ang iyong mga dokumento, Mena, wala ka ng panama sa amin. Bukas, papasok ka sa ospital. At gagawin mo ang bawat utos namin kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa mga kasong embezzlement na inihanda ni Damian laban sa iyo. Ang galing mo sanang abogado, pero nakalimutan mong sa loob ng pamilyang ito, ang katapatan ay binibili at ang pag-ibig ay isang kasangkapan lamang. Sa sandaling yun, naramdaman ni Mena ang isang uri ng pag-iisa na hindi niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang lahat ng kanyang paghahanda, ang kanyang talino, at ang kanyang mga plano ay naglaho dahil sa isang pagtataksil na hindi niya kailanman inasahan. Ang pula ng panyo sa kanyang kamay ay tila naging kulay ng dugo. Ang dugo ng kanyang puso na dahan-dahang namamatay sa loob ng mansyong ito. Narinig niya ang tunog ng sasakyang pumasok sa garahe. Ang pagdating ni Damian ay tila isang hudyat ng simula ng kanyang katapusan. Mena, let's go. The ambulance is waiting at the back.
Ang boses ni Damian ay narinig mula sa loob. Walang halong emosyon, parang isang transaksyon lamang ang lahat. Tumingin si Mena sa langit, naghahanap ng kahit isang bituin na magbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ang ulap ay naging kasing dilim ng kanyang kapalaran. Habang dahan-dahan siyang hinihila ni Doña Corazon patungo sa loob, naramdaman ni Mena ang lamig ng bakal na pintuan na tila nagsasara sa kanyang kalayaan. Ang tubig na dapat ay naglilinis ng kasalanan ay naging baha ng kahihiyan na lumulunod sa aking huling dangal. Ang ingay sa labas ng mansyon ay tila isang nagngangalit na hayop. Habang hinihila si Filomena, nina Damian at Doña Corazon patungo sa kalsada, sinalubong sila ng tilamsik ng tubig mula sa mga taong nagdiriwang ng piyesta ng San Juan. Ang tradisyonal na basaan, na dati ay simbolo ng bagong buhay, ay naging isang malupit na ritual ng pagpaparusa para kay Mena. Bawat baso at timba ng tubig na tumatama sa kanyang katawan ay nagpapabigat sa kanyang suot na puting bestida, na tila ba ang tela ay naging mga kamay na humihila sa kanya pababa sa putikan. Sa gitna ng kalsada, pinalilibutan sila ng mga kapitbahay na may hawak na mga hose at balde. Ang kanilang mga tawa ay humahalo sa kaba sa dibdib ni Mena. "Tingnan ninyo ang aming mabuting Mena!" Ang sigaw ni Doña Corazon sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang boses ay nanghinghibabaw sa ingay ng musika. Ngayong araw ng San Juan, hindi lang tubig ang ibubuhos natin, kundi ang pagmamahal ng isang asawa na handang magsakripisyo para sa kapwa. Lumapit si Aling Paz, ang kilalang marites ng barangay, dala ang kanyang cellphone na muling naka-livestream. "Ayan na sila! Ang pamilya Arceo! Nakikita niyo ba, mga viewers? Si Attorney Mena, kahit basang-basa na, ay mukhang handa ng ibigay ang kanyang buhay para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng pamilya." Naramdaman ni Mena ang matinding panginginig. Tumingin siya kay Damian. Nagbabaka sakali na sa gitna ng maraming tao ay makikita niya ang kahit katiting na awa. Ngunit ang nakita niya ay ang pagingiti ni Damian sa kamera, habang maingat na inaayos ang kanyang basang buhok. "Mina, wave to the camera. Pakita mo sa kanila na hindi ka napipilitan." Ang bulong ni Damian sa kanyang tabi. Ang boses ay puno ng babala sa likod ng isang matatamis na ngiti. "Don't make a scene, Mina. You already lost the documents. Wala ka ng alas. Just play the part of the martyr wife, and maybe I'll consider dropping the embezzlement charges later." Ang bawat salita ni Damian ay parang isang hampas ng malamig na tubig na mas masakit pa sa tunay na tubig na tumatama sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mena ang lalim na kanyang pagbagsak. Ang safe sa kanyang silid ay wala na talagang laman. Ang lahat ng kanyang pinaghirapang ebidensya ay nasa kamay na ng mga taong ito. "Mena, hiha, lumuhod ka at magpasalamat sa Diyos dahil binigyan ka ng pagkakataong maging bayani." Ang malakas na utos ni Doña Corazon. Nang mag-atubili si Mena, naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa kanyang likuran. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malapot at maduming putik sa gilid ng kalsada. Ang puting tela ng kanyang damit ay agad na naitiman. Tila ba ang kanyang buong pagkatao ay dinudungisan sa harap ng buong mundo. Ang tawanan ng mga tao ay tila naging isang nakatutulig na ingay. Nakita ni Mena sa screen ng cellphone ni Aling Paz ang mga komento ng mga tao. "Buti nga sa kanya, masyadong mataas ang lipad. Plastic siguro yan. Ayaw lang mapahiya kaya kunwari tutulong." Sa gitna ng putikan, habang ang tubig ay patuloy na ibinubuhos sa kanya, tumingala si Mena. Nakita niya si Caridad sa di kalayuan, nakatayo sa gate ng mansyon, umiiyak habang yakap ang kanyang sarili. Ang pait ng pagtataksil ay mas matindi pa sa lamig ng putik sa kanyang balat. "Isakay na yan sa ambulansya!" Ang utos ni Damian nang makitang dumarating ang puting sasakyan na walang tunog ng siruhano. Tila ba ayaw nilang makain ang atensyon ng mga awtoridad, kundi ang atensyon lamang ng mga taong huhusga kay Mena. Habang binubuhat si Mena ng mga tauhan ni Damian,
Patungo sa loob ng ambulansya, naramdaman niya ang huling sulyap ni Doña Corazon. Isang tingin na nagsasabing ang kanyang buhay ay hindi na sa kanya simula sa sandaling ito. Ang pinto ng ambulansya ay dahan-dahang isinara. Nilulunod ang ingay ng piyesta at pinapalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan na puno ng amoy ng gamot at kamatayan. Nakaluhod pa rin ang kanyang kaluluwa sa putikan, kahit ang kanyang katawan ay dahan-dahan ng inilalayo. Ngunit sa loob ng madilim na ambulansya, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang pulso. Hindi ito ang kamay ng isang kaaway. Ang kamay na iyon ay may hawak na isang maliit, tupi-tuping papel na isiniksik sa kanyang palad. Huwag kang bibitiw, Attorney Mena. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa loob ng puting silid na ito, hindi na ako isang tao. Ako ay naging isang piraso na lamang ng kagamitan na handang itapon matapos pakinabangan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng stretcher sa makinis at malamig na sahig ng ospital ay tila isang martilyo na nagpapako sa kaba sa dibdib ni Filomena. Ang amoy ng alkohol at gamot ay sumasakal sa kanyang hininga, malayo sa amoy ng ulan at putik na iniwan niya sa kalsada ng San Juan. Nakatingala siya sa mga ilaw sa kisame na mabilis na naglalakbay. Tila mga bituin na dahan-dahang namamatay sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang tabi, naglalakad si Damian na may suot na maskara ng isang nag-aalalang asawa. Tuwing may dadaan na nurse o doktor, hinahawakan nito ang kamay ni Mena ng mahigpit. Ngunit nararamdaman ni Mena ang lamig at kawalan ng buhay sa haplos na iyon. I-prepare niyo na ang asawa ko. Ang utos ni Damian sa mga staff. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na may halong peking pait. Gusto ko ang pinakamagaling na doktor para sa kanya at para kay Lorena. Everything must be perfect. Nang makarating sila sa loob ng isang pribadong silid, mabilis na lumabas ang mga tauhan ni Damian. Naiwan silang dalawa. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay puno ng panganib. Dahan-dahang lumapit si Damian sa mukha ni Mena. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Don't look at me like that, Mina. Isipin mo nga lang, after this, you're free. I'll make sure the embezzlement case against you will disappear. Just give Lorena what she needs, and we can all move on with our lives. Hindi sumagot si Mena. Ang kanyang mga labi ay tuyong-tuyo, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Nararamdaman niya ang tupi-tuping papel na isiniksik sa kanyang palad ng misteryosong tao sa ambulansya. Sa ilalim ng kumot, dahan-dahan niyang binuksan ang papel nang makaalis si Damian upang kausapin ang mga doktor. Ang sulat ay maikli, ngunit sapat na upang magpatigil sa kanyang mundo. Blood types don't match. They are not after your liver. They want you silenced. B. Isang malakas na panginginig ang dumaan sa buong katawan ni Mena. Kung hindi tugma ang kanilang dugo, anong klaseng operasyon ang gagawin sa kanya? Isang biktima siya ng isang mas malaking krimen. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Ang kanyang uniforme ay malinis at ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay may taglay na kakaibang lalim. Ito si Belen Reyes, ang yata na binanggit sa kanyang mga hinala. Lumapit si Belen upang suriin ang kanyang dextrose, ngunit sa bawat galaw nito, nararamdaman ni Mena ang isang uri ng pag-iingat. Nurse, tulungan niyo ako. Ang pabulong na pagsusumamo ni Mena. Ang boses ay halos isang hininga na lamang. Tumingin si Belen sa paligid bago yumuko ng bahagya kay Mena. Attorney Villacorta, alam ko kung sino kayo. At alam ko kung anong ginagawa nila sa inyo. Ako ang nagpadala ng mensahe. Napasinghap si Mena. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Dahil si Lorena ay kapatid ko. Ang sagot ni Belen. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero hindi siya ang masama rito. Siya rin ay biktima. Ginagamit siya ni Damian para makuha ang lahat ng sa inyo. At ngayon, balak nilang gamitin ang operasyong ito
para tapusin kayo ng tuluyan sa loob ng operating room. Isang complication na walang makakapagpatunay na sinasadya. Naramdaman ni Mena ang pagtulo ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Sa gitna ng kataksilan ni Damian at Caridad, isang estranghero ang nag-abot sa kanya ng salbabida. Anong dapat kong gawin? Ang tanong ni Mena. Magpanggap kayong mahina. Magpanggap kayong sumusunod. May inihanda akong mga dokumento at isang kamera sa loob ng kwarto ni Lorena. Kailangan nating makuha ang pag-amin ni Damian bago kayo isalang sa surgery. Ang mabilis na instruksyon ni Belen. Pero kailangan niyo ng lakas, attorney. Huwag ninyong hahayaang kainin kayo ng takot. Ngunit bago pa makapagpatuloy si Belen, marahas na bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Corazon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Belen. Anong ginagawa mo rito, nurse? Bakit ang tagal mong inaayos ang dextrose ng aking Mena? Ang tanong ni Corazon. Ang boses ay puno ng hinala. Nanigas si Belen, ngunit agad din itong nakabawi ng balanse. Checking the dosage, ma'am. Sensitive po ang pasyente. Lumapit si Doña Corazon sa kama ni Mena at hinaplos ang kanyang noo. Isang haplos na tila ba ay sa isang hayop na malapit ng katayin. Mena, hiha, matulog ka na ng mahimbing. Pagising mo, tapos na ang lahat. Wala ka nang iisiping problema. Wala ka nang iisiping katotohanan. Buhay ko ang nakataya, pero ang tanging iniisip ninyo ay kung paano ito pagkakakitaan. Ang bulong na ito ni Filomena ay tila isang sumpa na naiiwan sa bawat sulok ng malamig at payapang silid ng ospital. Habang nakahiga siya sa ilalim ng puting kumot, nararamdaman niya ang bawat patak ng gamot mula sa dextrose na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga ugat. Isang likidong dapat sana ay nagbibigay ng lakas. Ngunit na yon ay tila isang lason na nagpapatulog sa kanyang kaluluwa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras. Bago ang huling pagtatanghal ng pamilya Arceo, muling bumukas ang pinto ng bahagya. Hindi ito ang marahas na pagpasok ni Damian, kundi ang marahang pagdausdos ng sapatos ni Nurse Belen sa makinis na sahig. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa bintana ng pinto kung saan maaring may nakamasid. Attorney Mena, kailangan nating bilisan. Ang pabulong na sabi ni Belen, habang kunwaring inaayos ang monitor ng presyon ng dugo. Nakuha ko ang orihinal na biopsy report ni Lorena mula sa archives. Hindi siya may sakit sa atay dahil sa natural na dahilan. Lorena is being poisoned, attorney. Dahan-dahan siyang binibigyan ng mga gamot na hindi niya kailangan para magmukhang malala ang kanyang kondisyon. Naramdaman ni Mena ang isang matinding pang-inginig na nagsimula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib. Ibig mong sabihin, si Lorena ay biktima rin? Ang babaeng akala ko ay kaagaw ko sa lahat ay isa ring kasangkapan sa laro ni Damian? Tumango si Belen, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pait. Oo, ginigamit nila ang sakit ni Lorena para makuha ang lagdamo sa mga insurance documents at transfer of assets. Kapag namatay ka sa operating room dahil sa komplikasyon, at sumunod si Lorena dahil sa kanyang sakit, si Damian ang magiging kaesa-isang tagapagmana ng lahat. Ang insurance policy mo, ang shares mo sa kumpanya, at ang yaman ni Lorena. Lahat iyon ay mapupunta sa kanya ng walang kahirap-hirap. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa lalamunan ni Mina. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang mangangalakal ng ari-arian. Siya ay isang mangangalakal ng buhay. Ang bawat gabi ng kanilang pagsasama, ang bawat I love you ni Damian, ay bahagi lamang ng isang detalyadong plano para sa kanyang libing. Nurse Belen, kailangan nating mahanap ang kopya ng pekeng medical insurance na ipinapirma nila sa akin noong nakaraang linggo habang may trangkaso ako. Ang sabi ni Mena, ang kanyang diwa ay nagsisimulang maging kasing talim ng isang labaha sa gitna ng pang-anib. Kung mapapatunayan nating pineke ang biopsy at ang insurance, hindi lang sila mawawala ng yaman,
Mabubulok sila sa kulungan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang tunog ng mabibigat na yabag sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. Mabilis na itinago ni Belen ang folder sa ilalim ng kutso ni Mena at agad na tumayo ng tuwid. Bumukas ang pinto at pumasok si Damian. Ang kanyang tuksido ay maayos pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kakaibang kislap. Isang kislap ng isang taong malapit nang makamit ang kanyang mini-miti. Mina, love, the doctors are ready. Inilipat na rin si Lorena sa kabilang operating room. Ang boses ni Damian ay puno ng peking laming na tila ba isang lason na binalot sa asukal. Huwag kang mag-alala. I'll be right here waiting for you. Pagising mo, everything will be perfect. Wala na tayong iisiping Lorena. Wala na tayong iisiping problema sa kumpanya. We will start a new life. Tumingin si Mena sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nakaramdam ng sakit. Ang tanging naroon ay ang isang malamig at matigas na paninindigan. Sana nga, Damian, sana nga ay matapos na ang lahat ng paghihirap na ito ngayong araw. Lumapit si Damian at hinalikan ang noo ni Mena. Ang haplos ng kanyang mga labi ay tila isang tuka ng buwetre para kay Mena. Nurse, dalhin na siya sa pre-op. Ayokong madelay ang bagong simula namin. Habang itinutulak ang kanyang stretcher patungo sa operating room, nahagip ng paningin ni Mena si Doña Corazon, na nakatayo sa dulo ng pasilyo, may hawak na rosaryo at nakangiti ng may katusuhan. Ang bawat butil ng rosaryong iyon ay tila mga barya na binibilang ng matanda. Ang presyo ng buhay ni Mena. Sa loob ng elevator, habang sila lamang ni Belen at 2 orderlies ang naroon, naramdaman ni Mena ang pag-abot ni Belen sa kanyang kamay. May isiniksik itong isang maliit na recording device sa ilalim ng kanyang kumot. Nakarecord na ang usapan ni Damian at ng doktor sa kabilang silid kanina. Ang mabilis na bulong ni Belen habang ang elevator ay dahan-dahang bumababa. Attorney, binanggit nila ang tungkol sa dosage ng anesthesia. Sinadya nilang itaas ito para hindi ka na magising. Nanigas ang buong katawan ni Mena. Ang elevator ay tumigil at bumukas ang pinto patungo sa madilim at malamig na pasilyo ng operating wing. Sa dulo ng pasilyo, nakita ni Mena ang isang pamilyar na anino. Isang taong hindi niya inaasahang makikita sa lugar na ito, si Caridad. Nakatayo ito sa gilid. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang itim na envelope. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na yumuko si Caridad, ngunit may isang bagay siyang itinuro sa direksyon ng emergency exit. Anong ginagawa ni Caridad dito? At anong laman ng itim na envelope na yon? Habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang stretcher sa pintuan ng operating room, naramdaman ni Mena ang paglamig ng hangin. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas, na tila isang bibig ng isang dambuhala na handa na siyang lamunin ng buo. Mena, matulog ka na. Pagising mo, sa langit na ang tuloy ng lahat ng mga pasakit mo. Ang bulong na iyon ni Damian ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa pandinig ni Filomena. Habang dahan-dahang itinutulak ang kanyang stretcher sa loob ng operating room, ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang hakbang patungo sa sarili niyang libingan. Ang mga ilaw sa kisame ng ospital ay tila naging mga naglalakihang puting mata na walang kurap na nakatingin sa kanya, hinuhusgahan ang bawat pagkakamali niya sa pagpili ng taong mamahalin. Naramdaman ni Mena ang lamig ng bakal na pintuan nang magbukas ito. Nilalamon ng ingay ng pasilyo at pinapalitan ito ng isang klinikal na katahimikan. Sa loob ng silid, nakatayo ang mga taong tila mga buwitreng naghihintay sa isang bangkay. Si Dr. Santillan, ang doktor na matagal nang binabayaran ng mga arseo, ay tahimik na naghahanda ng kanyang mga gamit. Ang bawat pagkiskis ng mga metal na instrumento ay nagbibigay ng matinding kaba sa dibdib ni Mena. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang buhay ay nakataya na sa dulo ng isang matalim na kutsilyo. Sa labas ng pinto,
nakita niya ang huling sulyap ni Doña Corazon. Ang matandang babae ay hindi na nagpapanggap. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Isang rosaryong tila hindi na para sa panalangin, kundi para sa pagbibilang ng yaman na malapit na nilang makuha. Everything is ready, Damian, Ang sabi ni Dr. Santillan, ang boses ay walang anumang bakas ng konsensya. The dosage of anesthesia is twice the normal amount. It will look like a natural reaction, a heart failure due to stress. Naramdaman ni Mena ang pagtulo ng isang butil ng luha sa kanyang pisingi. Ngunit ang kanyang diwa ay nananatiling gising. Sa ilalim ng kumot, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa recording device na ibinigay ni Belen. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Belen na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may dalang mensahe sa kanyang mga mata. Attorney, ang pabulong na sabi ni Belen habang kunwaring inaayos ang heart monitor. Caridad gave me the envelope. It's the original documents. She didn't burn them. She's outside, waiting for the signal. Isang mabilis na init ang dumalay sa puso ni Mena. Ang kanyang eman, ang kanyang kapatid-kapatiran, ay hindi pala siya tuluyang tinalikuran. Ang itim na envelope ay ang huling alas na kailangan niya. Ang mga orihinal na dokumento ng kumpanya na magpapatunay sa pagnanakaw ni Damian. Ang pagtataksil ni Caridad ay isa palang mas malalim na plano upang linlangin ang mga arseo sa loob ng sarili nilang laro. Doctor, what are you waiting for? Ang hindi mapakaling utos ni Damian mula sa gilid. Gawin niyo na! I want this over with. Dahan-dahang lumapit si Dr. Santillan na may hawak na hiringgilya. Ang likidong nasa loob nito ay tila isang malinaw na lason na handa nang tumapos sa lahat ng laban ni Mena. Habang inilalapit ang karayom sa kanyang dextrose line, naramdaman ni Mena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang sandali ng kanyang paghuhukom. Wait! Ang biglang sigaw ni Belen, sapat na upang mapatigil ang kamay ng doktor. The monitor is acting up. May problema sa vital signs ng pasyente. We need to stabilize her first. Don't give me that bullshit, nurse! Ang sigaw ni Damian. Ang kanyang maskara ng pagiging gentleman ay tuluyan ng nahulog. Ituloy niyo ang operasyon! Ngunit bago pa man makagalaw ang doktor, marahas na bumukas ang pinto ng operating room. Hindi ito isang staff ng ospital. Ito ay si Caridad, kasama ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis at isang lalaking naka-Amerikana. Ang city prosecutor na matagal ng kliyente at kaibigan ni Mena, Damian Arceo, Doña Corazon Arceo. Ang boses ng prosecutor ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid. You are under arrest for attempted murder, falsification of documents, and corporate fraud. We have the evidence, and we have the witness. Napaatras si Damian. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng pader ng ospital. Si Doña Corazon ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang rosaryo ay nalaglag sa sahig at nagkawatak-watak ang mga butil nito, isang simbolo ng tuluyang pagguho ng kanilang imperyo. Dahan-dahang bumangon si Mena mula sa kanyang stretcher, kahit nanginginig pa ang kanyang katawan. Inalis niya ang kanyang maskara at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Damian. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, ang mga mata ni Mena ay hindi na puno ng pag-ibig o takot. Ang tanging naroon ay ang isang malamig at matalim na dangal ng isang babaeng nagtagumpay laban sa mga buwetre. The gathering is over, Damian. Ang boses ni Mena ay mahinahon, pero puno ng otoridad. And this time, the law is on my side. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang malakas na tunog ng alarm ang narinig mula sa kabilang silid. Ang silid ni Lorena. Ang monitor ni Lorena ay nagsimulang maglabas ng mabilis na hudyat ng panganib. Ang mukha ni Belen ay biglang naging abo. Lorena! Ang sigaw ni Belen bago ito tumakbo palabas. Ang lahat ay napatigil. Ang tagumpay ni Mena ay biglang nabalutan ng isang bagong panganib. May ginawa si Damian kay Lorena na hindi nila inaasahan.
Isang huling lason na maaaring bumagos sa lahat ng kanilang plano. Hindi sapat ang rehas para pagbayarang ang bawat gabing ginawa ninyong bilangguan ang aking buhay. Ang boses ni Filomena ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat pantig ay parang hagupit ng latigo na tumatama sa mukha ni na Damian at Doña Corazon. Habang hinihila ng mga awtoridad ang kanyang asawa, naramdaman ni Mena ang isang uri ng katahimikan na ngayon lamang niya naranasan. Isang katahimikan na hindi dala ng takot, kundi ng isang malinis na paninindigan. Sa kabilang silid, ang mabilis na hudyat mula sa monitor ni Lorena ay nagpatuloy. Na tila ba isang alarmang nagigising sa lahat ng lihim na matagal ang ibinaon sa limot. Mabilis na kumilos ang mga doktor. Hindi para sa isang peking operasyon, kundi para isalba ang isang buhay na dahan-dahang pinapatay ng kasakiman. Mena, pakinggan mo ako. Everything I did, it was for us, for our future. Ang desperadong sigaw ni Damian habang pilit siyang kinakaladkad palabas. Ang kanyang tuksido ay gusot na. Ang kanyang maskara ng pagiging kagalang-galang ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang isang lalaking duwag at nag-iisa. Future natin, Damian? O future ng bank account mo? Ang malamig na sagot ni Mena. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kailaliman ng kaluluwa nito. Ang atay na gusto mong kunin sa akin ay hindi para iligtas si Lorena. It was your insurance policy. Isang paraan para makuha mo ang lahat ng sa akin habang pinagmumukha mo akong isang martir na namatay sa ngalan ng pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang yata na si Belen ay lumabas mula sa silid ni Lorena. Hawak ang isang maliit na bote ng gamot na nakuha niya sa ilalim ng unan ng kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at puot habang ipinapakita ito sa mga pulis. Narito ang katotohanan, prosecutor. Ang boses ni Belen ay nanginginig sa galit. Ito ang lason na dahan-dahang ibinibigay ni Damian kay Lorena. He wasn't saving her. He was killing her slowly so he could blame it on the surgery's complication. 2 buhay ang balak niyang tapusin ngayong araw. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga taong nakasaksi. Si Doña Corazon ay tila nawala ng lakas sa kanyang mga tuhod at napasalampak sa sahig. Ang kanyang mamahaling rosaryo ay nagkalat. Ang bawat butil ay gumugulong sa malamig na semento ng ospital. Isang simbolo ng isang pananampalatayang walang laman, kundi pagpapanggap. Caridad, bakit mo ito ginawa sa amin? Ang pabulong na tanong ni Corazon habang nakatingin sa kanyang dating alagad. Lumapit si Caridad kay Mena at humawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tindig ay matatag na. Dahil ang utang na loob ay may hangganan, Donya. Pinaglingkuran ko kayo dahil sa takot, pero tinulungan ko si Ate Mena dahil sa pagmamahal. Ang anak ko na ginamit ninyong panakot ay ligtas na. Wala na kayong hawak sa akin. Naramdaman ni Mena ang pagpatak ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Isang luha ng paglaya. Tumingin siya sa paligid, sa puting silid na dapat sana ay naging huling hantungan niya. Napagtanto niya na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay ang tanging tubig na makapaghuhugas sa dumi ng pamilya Arceo. Dalhin na sila, ang utos ng prosecutor. Habang isinasakay sina Damian at Corazon sa sasakyan ng pulis, muling binalingan ni Mena si Belen. Kumusta si Lorena? Stable na siya, attorney. Pero kailangan niya ng matagal na panahon para mag-recover, ang sagot ni Belen. Salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko. Hindi lang ako ang nagtagumpay ngayong araw, Belen. Tayong lahat, ang mahinang sabi ni Mena. Ngunit habang papalayo ang mga sirena ng pulis, naramdaman ni Mena ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito kirot mula sa operasyon, kundi isang huling hampas ng katotohanan na hindi niya inaasahan. Isang nurse ang lumapit sa kanya. May hawak na isang lumang medical folder na nakuha mula sa mga personal na gamit ni Damian sa mansyon. Attorney Villacorta, may isa pa po kayong dapat malaman.
May kinalaman ito sa pagkamatay ng inyong mga magulang 10 taon na ang nakalilipas. Nanigas ang buong katawan ni Mena. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Ang lihim ng pamilya Arceo ay mas malalim pa sa inakala niya. Ang bawat pahina ng folder na iyon ay tila isang bagong bagyo na handang sumira sa katahimikang akala niya ay nakuha na niya. Ang akala ko ay nakamit ko na ang rurok ng aking paghihirap. Ngunit ang katotohanan ay may mas malalim pa palang hukay na hinukay ang pamilya Arceo para sa aking buong pagkatao. Ang bawat pahina ng lumang folder na hawak ni Filomena ay tila mga tuyong dahon na nagliliyab sa kanyang mga kamay. Habang binabasa niya ang ulat ng pulisya mula 10 taon na ang nakalilipas, ang bawat salita ay naging isang tinik na bumabaon sa kanyang lalamunan. Ang aksidente sa sasakyan na pumatay sa kanyang mga magulang ay hindi pala isang malupit na biro ng tadhana. Ito ay isang planadong hakbang upang makuha ang mga lupain ng pamilya Villacorta, mga lupaing naging pundasyon ng Arceo Holdings. Naramdaman ni Mena ang pag-ikot ng paligid. Ang puting pasilyo ng ospital ay tila naging isang madilim na lagusan na walang katapusan. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang hininga ay naging kapos at mabigat, habang ang bawat alaala ng kanyang pagkabata ay dinudungisan ng katotohanang ang mga taong nag-ampon sa kanya ay ang mga mismong pumatay sa kanyang mga magulang. "Attorney, are you okay?" Ang pag-aalalang tanong ni Belen habang inaalalay si Mena. Hindi makasagot si Mena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pirma sa dulo ng isang lihim na kasunduan. Ang pirma ni Doña Corazon at ng namayapang asawa nito. Ginamit nila ang pagiging ulila ni Mena para magmukhang mga bayani sa mata ng lipunan, habang dahan-dahang ninanakaw ang kanyang kinabukasan at ginagawa siyang alipin sa loob ng kanilang sariling pamamahay. Sa loob ng selda ng himpilan ng pulisya, nakaupo sina Damian at Doña Corazon. Wala na ang kislap ng kanilang mga alahas. Wala na ang bango ng kanilang mamahaling pabango. Ang tanging naroon ay ang amoy ng luma at malamig na bakal. Nang dumating si Mena, kasama ang prosecutor at ang dalang folder, ang mukha ni Doña Corazon ay muling nagsuot ng maskara ng pagiging banal. "Mena, anak, pakinggan mo ako. Ang lahat na nakasulat yan ay maling interpretasyon lamang. We took you in because we loved you," ang pagsusumamo ni Corazon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Tumayo si Mena sa tapat ng rehas. Ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. "Love me, Doña Corazon? O ginamit niyo ako para mapatahimik ang inyong konsensya? Pinatay niyo ang mga magulang ko para sa lupa, at pagkatapos ay ginawa niyo akong asawa ni Damian para masiguradong walang sinumang makakapag-ungkat ng nakaraan." Lumingon siya kay Damian na ngayon ay nakayuko lamang, hindi makatingin sa kanya. "You knew, didn't you, Damian? Alam mo kung paano niyo nakuha ang yaman niyo? That's why you were so desperate to get me into that operating room. You didn't just want Lorena to live. You wanted the only person who could legally reclaim those lands to die. Mena, please. I'm your husband. We can fix this. I'll give you everything back." Ang pabulong na sabi ni Damian, ang kanyang boses ay puno ng takot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mena. "Husband? Ang salitang yan ay hindi nararapat lumabas sa bibig ng isang mamamatay tao. From this moment on, you are nothing to me but a criminal. Sisiguraduhin kong hindi lang ang tangka ninyong pagpatay sa akin at kay Lorena ang pagbabayaran ninyo. Bubuksan ko ang kaso ng mga magulang ko. Ibabalik ko ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa pamilya Villacorta." "Hindi mo magagawa iyon. Wala kang matibay na ebidensya." Ang biglang sigaw ni Corazon. Ang kanyang tunay na anyo ay muling lumabas. Ang anyo ng isang buitreng handang manuklaw para sa kanyang huling hininga ng kapangyarihan. "Actually, I have everything, Doña," ang mahinahong sagot ni Mena habang inilalabas ang recording device mula sa kanyang bag. "Narito ang pag-amin ninyo sa loob ng operating room tungkol sa dosage ng anesthesia
At narito rin ang mga dokumentong itinago ni Caridad, ang mga orihinal na titulo na may bakas ng dugo ng aking ama. Ang batas ay hindi natutulog, Donya, at ngayong gabi, ang hustisya ay gising na gising. Habang papalayo si Mena sa selda, naririnig niya ang mga sigaw at pagmumura ni Corazon, at ang paghikbi ng isang Damian na wala nang malalapitan. Ang bawat hakbang ni Mena, palabas ng himpilan ng pulisya, ay tila isang pag-akyat mula sa impyerno, patungo sa liwanag. Sa labas, naghihintay si Caridad at Belen. Ang sikat ng buwan ay tumatama sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaang matagal na nilang hinintay. Inabot ni Caridad ang isang basong tubig kay Mena. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Ate Mena, tapos na po. Malaya na tayo. Ang bulong ni Caridad. Huminga ng malalim si Mena. Nilalanghap ang hangin ng kalayaan na hindi na nababalutan ng lason ng mga arseo. Hindi pa tapos ang lahat, Caridad. Marami pa tayong dapat ayusin. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nararamdaman ko na ang mga magulang ko ay sa wakas makakapahinga na ng may katahimikan. Ang tagumpay ni Mena ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kanyang mga kaaway, kundi ang pagbawi sa kanyang sariling kwento. Isang kwentong hindi na isusulat ng ibang tao, kundi ng kanyang sariling paninindigan sa ilalim ng bandila ng katotohanan. Hindi ko alam kung alin ang mas malamig, ang simoy ng hangin dito sa Baguio o ang puwang na iniwan ng 6 na taon kong pagsisilbi sa isang kasinungalingan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Filomena habang nakatayo sa balkonahe ng isang maliit na bahay na yari sa kahoy at bato. Ang hamog ng madaling araw ay dahan-dahang gumagapang mula sa mga bundok, tila mga puting kamay na yumayakap sa kanyang pagal na katawan. Dito, sa gitna ng mga puno ng pino, ang ingay ng Manila at ang boses ng mga arseo ay tila mga multo na lamang ng nakaraan. Dahan-dahang hinaplos ni Mena ang kanyang mga balikat. Nararamdaman niya ang magaspang na tela ng kanyang makapal na cardigan, isang malayong pakiramdam mula sa mamahaling sutla at lace na pilit na isinuot sa kanya ni Doña Corazon. Ang bawat patak ng hamog na dumadapo sa kanyang pisingi ay tila naghuhugas sa mga bakas ng sipayo na matagal na niyang dinala. Ate Mena, ready na po ang kape. Mainit pa ito, Benguet Blend. Ang boses ni Caridad ay nanggaling sa loob ng kusina. Dahan-dahan itong lumapit sa veranda, may dalang 2 tasa na naglalabas ng mainit na usok. Ang mukha ni Caridad ay wala na ring bahid ng takot. Ngunit meron pa ring bakas ng matinding hiya sa tuwing tumitingin ito ng diretsyo kay Mena. Salamat, Caridad. Ang mahinang tugon ni Mena habang tinatanggap ang tasa. Ang init ng porselana sa kanyang mga palad ay nagbibigay ng kaunting buhay sa kanyang nanlalamig na diwa. Ate, nakatulog po ba kayo ng maayos? Ang pag-aalalang tanong ni Caridad. Pansin ko po kasi magdamag na nakabukas ang ilaw sa kwarto ninyo. Tumingin si Mena sa malayo, doon sa kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisipot sa likod ng mga ulap. Minsan, Caridad, ang katahimikan dito ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan sa Manila. Kapag tahimik, doon ko naririnig ang lahat ng mga tanong na hindi ko nasagot noon. Bakit ko hinayaang mangyari ang lahat? Bakit ako nabulag? Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, ate, ang bulong ni Caridad. Ang boses ay puno ng paet at pagsisisi. Ang mga arseo ang may kasalanan. Sila ang nagnakaw ng 10 taon ng buhay niyo. At ako, isa rin ako sa mga naging kasangkapan nila. Humarap si Mena sa kanyang kapatid-kapatiran. Inilapag niya ang tasa at hinawakan ang kamay ni Caridad. Ang balat nito ay magaspang sa trabaho, ngunit para kay Mena, ito ang tanging pamilyang natitira sa kanya. Pinyatawad na kita, Caridad. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin ako ng kutsilyo ni Dr. Santillan. Ang mahalaga, narito tayo. Sinisimula nating buuin ang mga piraso ng ating mga sarili na nawala.
Isang mabilis na pagtulo ng luha ang dumaan sa pisngi ni Caridad. Ngunit agad din itong pinunasan ng dalaga. Pangako po, Ate Mena. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa inyo. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Pumasok muli si Mena sa loob ng bahay. Sa gitna ng salas, nakapatong ang isang malaking kahon. Doon nakatago ang kanyang lumang wedding gown. Ang puting telang naging saksi sa kanyang pagkaalipin. Kinuha ni Mena ang isang gunting sa ibabaw ng mesa. Ang bawat paggupit niya sa tela ay hindi gumagawa ng ingay. Ngunit sa bawat hibla na napapatid, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang puso. Hindi niya ito susunugin. Gagamitin niya ang tela upang gawa ng mga munting kagamitan para sa kanyang bagong opisina. Isang paraan ng pagpapakita na ang anumang bagay na nasira ay maaari pang gawing bago at may silbi. I am no longer Filomena Arceo, ang gulong niya sa kanyang sarili, habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, isang desisyong ginawa niya bago umalis ng Manila. Ako na muli si Filomena Villacorta, ang anak ng mga magulang na ipinaglalaban ko. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng Baguio, isang katok sa kanilang pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang katok ng isang kaaway. Ito ay isang mahina at tila nag-aalangang katok. Nang buksan ni Caridad ang pinto, isang babaeng nakabalot sa makapal na kumot ang bumungad sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasa at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw at takot. Kayo po ba ang abogadang tumutulong sa mga babaeng tulad ko? Ang tanong ng babae. Ang boses ay halos isang hininga na lamang. Naramdaman ni Mena ang isang mabilis na tibok ng puso. Ang kanyang sugat ay hindi pa man lubos na naghihilom, ngunit ang tadhana ay may ipinapadala ng misyon sa kanyang harapan. Lumapit siya sa babae at inalalayan itong pumasok sa loob. Tuloy ka, huwag kang matakot, ang malumanay na sabi ni Mena. Nasa ligtas ka ng lugar. Habang pinagmamasdan ni Mina ang babaeng biktima rin ng karahasan, napagdanto niya na ang Baguio ay hindi lamang pala lugar ng pagtatago. Ito ay lugar ng pagbangon. Ang hamog na dati ay tila nagtatago sa kanya, ay ngayon ay tila nagiging kumot ng proteksyon para sa mga taong wala ng matakbuhan. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa malabi ni Mena. Ang Arceo Holdings ay maaring gumuhuna. Ngunit, ang Villacorta Legal Aid Center ay ngayon pa lamang nagsisimulang magbukas ng pinto. Ngunit sa likod ng kanyang bagong misyon, isang sulat ang naiwan sa ilalim ng kanilang pinto. Isang sulat na may selyo mula sa New Bilibid Prison. Sino ang nagpadala ng sulat? Si Damian ba? O si Doña Corazon? At mayroon pa ba silang huling alas na maaring sumira sa kapayapaang pilit na binuo ni Mena sa gitna ng hamog? Ang pangalan ay hindi lamang isang tawag. Ito ay isang panata sa sarili na hinding-hindi ka na muling magiging kasangkapan ng iba. Hawak ni Filomena ang sobreng may selyo ng piitan. Ang sulat kamay sa labas ay kabisado niya. Ang mga kurba ng titik na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng isang malamig na pakiramdam ng kawalan. Si Damian. Kahit sa loob ng rehas, sinusubukan pa rin itong abutin ang kanyang mundo. Tila isang anino na ayaw maglaho sa liwanag. Dahan-dahan siyang naupo sa kanyang hapag, sa tabi ng mainit na tsaa na inihanda ni Caridad. Ang bango ng pine tree sa labas ay humahalo sa amoy ng lumang papel. Sa loob ng sobre, ang sulat ni Damian ay puno ng mga salitang pagsisisi at pagmamahal. Mena, love, please visit me. I'm a changed man. My mom is getting worse and I have no one else. Forgive me for the sake of the 6 years we spent together. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mena. Walang luhang pumatak, walang galit na sumabog. Ang tanging naroon ay ang pagkilala sa isang sining ng gaslighting na wala na ngayong bisa.
Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat at inilapit ito sa maliit na fireplace sa sulok ng silid. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang sa papel, nilalamon ang bawat salita ng kasinungalingan hanggang sa maging abo na lamang ito. Ang 6 na taon na binanggit ni Damian ay hindi na isang utang na dapat bayaran. Ito ay isang matagal nang nabayarang multa para sa kanyang kalayaan. Ate Mena, nandito na po si Elena. Handa na siyang magbigay ng salaysay. Ang malumanay na boses ni Caridad mula sa pinto. Tumayo si Mena, inayos ang kanyang suot na salamin at hinarap ang kanyang unang kliyente. Si Elena, ang babaeng dumating kagabi, ay nakaupo na sa sofa. Ang mga pasa nito sa braso ay tila mga mapa ng sipayo, katulad ng mga pasang hindi nakikita sa puso ni Mena noon. Attorney, natatakot po ako. Sabi ng asawa ko, wala akong karapatan sa mga anak ko dahil wala akong trabaho. Sabi niya, utang ko sa kanya ang lahat. Ang nanginghinig na sabi ni Elena. Lumapit si Mena at hinawakan ang kamay ng babae. Elena, pakinggan mo ako. Ang pananakot niya ay isang pader na gawa sa papel. Bilang abogado mo, sisiguraduhin kong babagsak ang pader na yan. Hindi ka nag-iisa. I was exactly where you are now. At tignan mo ako, nakatayo at lumalaban. Sa bawat salitang binitawan ni Mena, nararamdaman niya ang pagtibay ng kanyang sariling pundasyon. Ang Via Corta Legal Aid Center ay hindi lamang isang opisina. Ito ang kanyang simbahan, ang kanyang paraan ng pagtubos sa sarili. Ang bawat tagumpay ng mga babaeng tulad ni Elena ay isang hakbang patungo sa ganap na paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Lumipas ang mga linggo. Ang balita mula sa Manila ay dumating sa pamamagitan ni Nurse Belen. Si Doña Corazon ay tuluyan nang nawala sa katinuan. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Mena sa loob ng kanyang selda, humihingi ng tawad o di kaya ay nagmumura. Si Damian naman ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga bagong ebidensyang lumabas tungkol sa pamilya Villacorta. Isang hapon, habang naglalakad si Mena sa Session Road, naramdaman niya ang malayang pag-ihip ng hangin sa kanyang maikling buhok. Walang nagmamasid sa kanya. Walang humuhusga. Ang bawat taong nakakasalubong niya ay nakikita lamang ang isang matatag na babaeng, may dalang folder at may direksyong patutunguhan. Attorney Villacorta! Ang tawag ng isang batang tindero ng bulaklak. Para sa inyo po, bigay ni Aling Marta! Isang kumpol ng mga puting bulaklak ang iniabot sa kanya. Hindi ito sampagwita, kundi mga puting rosas na tumutubo sa lamig ng Bagyo. Ang bango nito ay malinis, walang halong pait ng nakaraan. Nang bumalik siya sa kanyang opisina, nakita niya si Caridad na masayang nag-aayos ng mga dokumento. Nagkatinginan silang dalawa, isang tingin na puno ng pag-unawa at pag-asa. Sila ay dalawang babaeng dumaan sa bagyo, ngunit ngayon ay natutunan ng sumayaw sa ilalim ng ulan. Binuklat ni Mena ang kanyang bagong ledger. Sa unang pahina, nakasulat ang kanyang panata. Filomena Villacorta, hindi na muling yuyuko. Ang sikat ng araw sa Baguio ay dahan-dahang naglalaho, ngunit sa loob ng silid na iyon, ang liwanag ng hustisya at paghilom ay nagsisimula pa lamang magningning. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay tapos na. Ang kwento ng kanyang tagumpay ay ngayon pa lamang isinusulat ng kanyang sariling mga kamay. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang mahabang tag-ulan na natapos sa pagsikat ng isang masiglang araw. Sa itaas ng mga bundok ng Baguio, kung saan ang hamog ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng pino, isang babae ang nakatayo ng may buong katatagan. Wala na ang itim na aninong bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang tanging naroon ay ang liwanag ng isang bagong umaga. Dahan-dahang hinaplos ni Filomena Villacorta ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga bakas ng panginginig, wala na ang lamig ng takot. Sa bawat paghinga niya ng sariwang hangin, nararamdaman niya ang pagdaloy ng buhay na siya mismo ang muling bumuo mula sa mga guho ng nakaraan. Ang Villacorta Legal Aid Center
ay naging isang tahanan para sa mga pusong sugatan. Isang kanlungan kung saan ang bawat hikbi ay tinutugunan ng katarungan at ang bawat biktima ay tinuturuang maging mandirigma. Napangiti si Mena habang pinagmamasdan si Caridad sa ibaba ng harden. Masayang nagdidilig ng mga halaman ang kanyang kapatid-kapatiran, kasama ang kanyang anak na ngayon ay lumalaking malusog at malaya. Ang bata ay simbolo ng tagumpay nila laban sa pananakot ni Damian at Doña Corazon. Ang bawat tawa ng bata ay parang isang musika na nagpapatahimik sa lahat ng mga masasakit na alaala ng mansyon sa Manila. Nahanap na ba ni Mena ang kapatawaran? Oo, ngunit hindi sa paraang iniisip ng marami. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at sa pagpapahalaga sa ibang tao nang higit pa sa kanyang sariling danggal. Ang mga Arceo ay naging mga pahina na lamang sa isang lumang aklat na hindi na niya kailangang muling buksan. Alam niya na ang bawat isa sa kanila ay nagbabayad na sa ilalim ng batas at sapat na yon upang hayaan silang mabulok sa kailaliman ng kanyang limot. Ang kapayapaan sa kanyang puso ay kasing linaw ng langit sa Cordillera. Hindi na niya kailangang magpanggap o lumuhod sa harap ng isang wad na pag-ibig. Ang bawat gabi ay hindi na puno ng pangamba, kundi ng pasasalamat. Natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman ng ibang tao, kundi sa katotohanang nakatayo siya sa sariling mga paa, hawak ang sariling kapalaran. Sa mga tagapakinig na kasama ni Mina sa bawat yugto ng kanyang pagdurusa, isa lamang ang aral na nais niyang iwan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kadena na sumasakal sa iyong pangarap. Ang pamilya ay hindi dapat maging dahilan ng iyong pagkawala. Sa bawat pagsasakripisyo, huwag mong kakalimutan ang iyong sarili. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal kayang magtiis, kundi sa kung paano siya matapang na babangon mula sa putikan upang bawiin ang kanyang ninahaw na langit. Habang lumilipad ang isang agila sa malawak na asul na papawirin sa itaas ng mga bundok, napatingin si Mena sa itaas. Ang kanyang pakpak ay malakas na, ang kanyang paningin ay matalas, at ang kanyang laya ay ganap na. Si Filomena Villacorta ay hindi na lamang isang biktima. Siya na ang agilang malayang pumapagaspas sa gitna ng sikat ng araw. Dito nagtatapos ang kwento ng isang asawa at dito nagsisimula ang walang hanggang paglalakbay ng isang malayang babae.